Samantala, paglalagay ng mga barriers sa mga gate sa Malacanang, precautionary measure lang ayon kay ES Bersamin. Ang detalye malaki kabar Jason Rubrico. Sumiklab ang tensyon sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila sa gitna ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon nitong linggo. Isang trailer truck ang sinunog ng ilang kabataan sa paanan ng Ayala Bridge habang ilang ari-arian kabilang ang traffic light ang nasira sa Mendiola. Nang hagis din ng malalaking tipak na bato, bote at mga plastic bottle ang ilang rallyista laban sa mga pulis. Dahil dito, naglagay ng mga barrier sa mga gate ng Malacanang bilang bahagi ng paghihigpit ng seguridad. Yung barriers were only precautionary, you know. Alam mo naman that Malacanang is always a target. And we do not like to be unready about anything. Sa ngayon, balik na sa normal ang sitwasyon sa Malacanang ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Nilinaw ni Bersamin na bagamat iginagalang aniya ng Malacanang ang karabatang mag-rally upang magpahayag ng mga saloobin, hindi aniya hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magulong uri ng protesta, lalo na kung may paninira ng ari-arian. Sayang lang at may mga elements na hindi namin inaasahan nagiging violent, ano? Yung walang sense yung nakita namin sa video na pati yung public properties, yung mga traffic lights, mga ganun. Bakit mo sisirain yun? Wala namang saysay. It is not related to the purpose of the rally. Ikinadismaya rin ng opisyal ang pananakit ng ilang rallyista sa mga pulis. Kaya tanong ni Bersamin kung tao pa ba ang mga gumawa nito. Nagulat lang kami nung pati yung pulis na sinaktan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Yung mga pulis ay nandun lamang, very passive sila, maximum tolerance, ang sinusunod. Tapos may mga 5 yata yung nakita ko dun sa YouTube na kawawa yung policeman. Binugbog. Parang hindi ko alam kung mga tao yung mga gumawa niyan eh. Tapos may sinunog pa na truck. Ano bang kabuluhan yan sa pagrarally? Hindi naman dapat na mangyari yan. Tapos may mga nakabonet, nakamaskara. Siguro yan may plano silang masama. But we were ready for them. Tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na iniimbestigahan na ang kaguluhan sa Ayala Bridge at Mendiola nitong linggo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tanong ng marami, nasaan ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? We do not divulge kung saan siya, but I am sure that he was just there. He was also monitoring the rally because he was also interested to know what would happen if there were anything that would happen. Sa hiwalay na press briefing, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na kausap niya ang Pangulo halos kada 20 minuto upang masuri ang sitwasyon. As of 11 a.m. yesterday, the President and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. Giit ni Remulla, malinaw ang utos ng Pangulo sa mga kapulisan na pairalin ang maximum tolerance laban sa mga nagprotesta. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat, the approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them except for the SWAT group that was in the vicinity. Umabot sa higit 200 katao ang naresto habang 75 pulis ang nasaktan. Ilan sa kanila nangangailangan ng seryosong medikal na atensyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.